baka mag-excess mag-due date sa excess ng due date po niya ay mamamatay na daw. Eh, yung anak ko 22 days po. Pero nabuhay po ang anak ko. Eto na po kayabangan ko. Nang ako po ay nanginginig na po ang mga tuhod ko, pinipilit na akong mag-normal, sabi ko, Doktora, biyakin mo na ako. Hindi ko na kaya. May pambayad ako sa'yo. Sabi po ng doktora, Mrs., manahimik ka, Eka. Sige, diretso mo lang ang iri mo. Pag hindi mo diniretso, maiipit ang leg ng anak mo. Sabi niya, mahaba na ulo. Diyos ko, doon na po ako nanalangin. Sabi ko, Panginoon, tinitingnan ko po yung wall clock din nakatabi yung inoorasan ko na yun doon po sa sa panganakan, hindi naman po sa labor room doon na sa panganakan. Nako po, eto na po. Sabi ko, Panginoon, sabi ko, makabulsa po sa akin yung po bang dasala na Lord of Pardon? Opo, nakabulsa yun sa akin, hinawakan ko ganyan. Panginoon, sabi ko, ilabas mo na po ang anak ko. Sabi ko, makapanganak na po ako. Ayaw po nila akong biyakin, ikaw na po maglabas. Purihin ang ama kung sa private po ako doon. Sigurado biyak na ako. Dahil po nasa provincial ako, hindi po ako biniyak. Ano sabi po sa akin? Manahimik ka, Eka. Diyos ko, ganito pala ka ako nanganganak. Pero sabi mo, ayaw mo na. Magkakaanak ka pa rin pala uli. Pero, nung 2 taon na po yung anak ko, gusto ko na pong masundan dahil isa lang ovary ko Yan, mga pasyenteng walang anak. Ano po? Ang sabi ng doktor sa akin, pag ang anak ko ay lalaki, puro lalaki. Hindi po. Lalaki, babae, lalaki, babae. Buhay po ba ang Diyos? Doon sa pangalawa ko, 2 taon, usapan po namin sundan na, pero hindi ako agad po nabuntis. Pero okay na rin, sabi ko, kung di na ako magbuntis, dahil sabi ng doktor, pag di ako nagbuntis agad, di na ako manganganak. Tama na yung isa kung wala. Purihin po ang ama, nagkagoiter naman po ako nung pinagbuntis ko po. Nagbuntis po ako pangalawa. Nagkagoiter po ako. Subalit, buhay pa rin po ang Diyos sa akin. Nagwa 160, nagwa 150 ang aking presyon. Sa karpa naman po ako dinala nun. Patangay-tangay nga po ako. Kasi po pag nanganganak ako, lahat ng kapatid ng inda ko, kasama ko. Lahat po ng kanyang kapatid at mga hipag, kasama ko. Bakit po? Napaka-nervyosa po niyan. Kapag po nanganganak ko, siya po ang ikot ng ikot. Ikot ng ikot. Ako po ay malakas ang pandama ko. Sabi ko po kaya po, ngayon ko po napatunayan, noon pa lang ay may kaloob sa akin, kaya lang hindi ko pa kayang unawain. Mag-uusap po sila, sabi doon sa nurse, ilan ang presyon. Hindi nila alam gaganyanin ko. Dito na tayo mag-usap, sabi nung tiyahin ko, patay na po yung tiyahin ko. Sabi niya, pero nararamdaman ko po, tinatago nila sa akin, mataas ang presyon ko. Subalit kung anong hirap ko pong panganganak sa panganay, dun sa isa po, sa pangalawa ko, tinusok lamang po yung aking panubigan, kaya hindi po pumuputok, makapal daw po. Tinusok ang panubigan, paglabas ng panubigan, kasabay ang bata. Buhay po bang Diyos? Yan po kadakila ang ating Panginoon. At sa pangatlo ko na naman, sabi po ng doktor, bawal sa akin ang magbuntis sapagkat ako ay nagka-toxic goiter. Subalit dahil po buhay ang Diyos, sa patnubay ng Diyos, wala pong nagkaroon ng epekto sa gamot para sa anak ko na maging abnormal o ano paman. Pinanganak ko pa rin po siya ng normal. May isip na po ako noon. Alam ko na kung paano gagawin kasi may kulang na po sa mga kapatid ng inda ko, may namatay na.
hindi na po sila makukumpleto, siya na lang po kasama. Kaya ako na magdidesisyon kung saan ako manganganak. Kaya po sinusunod ko sila noon, malilibre daw ako. Kaibigan ko kay direktor doon. Siyempre po mahilig tayo sa libre, ano po. Kaibigan ko kay direktor doon, hindi kaya kama. Noon naman po sa Karpa, yung pong pisa namin na doktor, sinabi po, doon ka na lang manganak dahil naka-assign ako doon. Nataon pong wala siya, nakabakasyon pala nung manganak ako. Kaya purihin po ang Ama, gayon pa man ang kadakilaan niya, hindi po nawalay sa akin. Kaya po mga kapatid, ano po ang sasabihin ninyong baka kayo ay mamatay? Kapag di mo pa oras mamatay, hindi ka mamamatay. 150 ang presyon ko. Nanganak ako ng normal, na walang kanakanaka, malusog, malakas. Ako, buhay po ba ang Diyos? At pagkatapos po ng mga kaganapan na yaan, dyan po sa bunso ko, nagkaroon na naman po ako ng nervyos, natangay po sa kabiyak ng puso. Nang dahil po may opera nga ako, gusto ko masilip nilang personal bagamat ako po ay na-ultrasound. Gusto ko pag biniyak, makita kong talagang wala. Purihin ang Ama, napakaganda ka ng opera mo, Mrs., sabi po sa akin ng aking OB. Subalit, sa paglilingkod ko po, ilang taon akong kada taon nagpapacheck up, ultrasound pa, pag may nakapang parang makapalega ay walang makita. Subalit nung naglingkod ako sa Panginoon, nagkaroon po ako ng myoma. Sige po, hatulan nyo ang Diyos kung ba't niya ginawa sa akin yaon. Makapaghahatol ka pang, ba't naglilingkod ako, ba't ginanyan mo ko? Subalit sa kabila po na yon, kahit anong sakit, hirap na dinanan ko, ng panahon po nang naglalakbay ang Divine Mercy, masakit, napakahirap, subalit nanahan ako sa salita niya, na di ako pababayaan at kapag nagminipos ako, unti-unting liliit, mawawala. Doon po ako nang hawakan, kaya po, purihin po bang Diyos? Naganap naman po yaon sa akin, bagamat hindi pa ganon na normal, subalit wala na po yung mga nararamdaman ko ng panahon na yon at wala na rin po akong takot sapagkat inilaga ko sa kanyang buhay ko. Di ko sinabing tularan niyo ako, kundi ang pinatutulad ko lamang sa inyo ang katapatan ng pananalig, pananampalataya ninyo. Buhay po bang Diyos? Marami pong kaganapan na maari pa po ibahagi sa inyo, kaya lang po, matatapos man ang maghapon, magdamag, kinabukasan pa, hanggang 1 linggo, hindi po matatapos ang lahat ng istorya na naganap sa buhay ng isang lingkod at maglilingkod sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Katotohanan po ang lahat, kapag ang Diyos ang inisip mo, tinanggap mo, minahal mo, pinagkatiwalaan mo, tao, hindi ka mamamatay habang hindi nakatakda yung nung sinilang ka, may tinanguan ka na ring kamatayan. Sapagkat walang isinilang, demonyo, lumayas ka, walang isinilang na walang buhay. Kaya walang nabuhay na hindi mamamatay. Kahit ang isda may buhay, mamamatay yan. Kapag takda ng kuhanin, piprituhin na, iihaw na, patay na siya. Di po ba? Ikaw, kapag takda ka ng kunin ng Ama, may paraan sa iyo. May nakomatos, mayroong etc., etc., etc. Mayroon namang natulog lang, malakas masigla, di na nagising siya. Ang di lamang po katotohanan na gusto ng Diyos, yung nagpapakamatay. Sapagkat di niya gusto yon, inunahan mo pa siya sa buhay mo, samantalang siyang nakakalam kung kailan ang takda mo. Subalit, kung mga pamilya nyo nagmamahalan, tapat manalig sa Ama, nananalig na totoo, may paraan pa rin po
na makapagbagong buhay ang nagpapakamatay. Sa tulong at patnubay ng Ama, bubuhayin pa siya hanggang itakda yung oras na siya ay mamatay na. Tama po ba? Yan po ang nagaganap sa buhay ng